Okay, sige lang po. Pwede pang kuan, i-ano natin, ah, ano lang natin ang kuan, buod sa mga pagbasa. Yes po. Amen po. Amen po. Kahit na ilan lang tayo dito, walang problema. Okay, paki-ano lang sa off lang sa sounds and music. Yes po. Okay po. So kahit na nahuli tayo, sige lang. Titingnan lang natin uli ang ating importansya ng unang reading, yung pang-unang pagbasa. So yung ang unang pagbasa po ay nandyan yung panauhin ng dalawang panauhin ng propeta. Dalawang propeta ito, yung major prophet at saka minor prophet. Si Eliseo at saka si Elias, no? Elijah, Elias. O Isaiah, no? Elijah, hindi pala, iba pala ang Isaiah. So Elijah at saka si Elisha. So Elijah at saka Eliseo. Okay. So yung dalawang kuan, okay. Dalawang prophet natin diyan. So makita natin yung pag may propeta, mayroong speaker, no? Spokesman of God. So dahil spokesman of God yan, hindi yan katumbas sa ibang spokesman sa mundong ito. Ibig sabihin, mayroong kabanalan. So may ibang kapangyarihan. So dahil kay God yan, may kapangyarihan na kakaiba, hindi sa mundong ito, at may kabanalan. So yung holiness, no? Holiness, power, kakaiba talaga. Okay? So may turing natin na sa paglalakbay, kasi naglalakbay, no? Nagkwentuhan yung dalawa, no? Si Elisha, Eliseo, at saka si Elijah, Elias, nagkwentuhan sila mula sa Jericho hanggang sa Jordan. So may dalawa din nga symbol, yung Jericho at saka yung Jordan. J. Jericho at saka Jordan. Elijah, Eliseo. So puro mga no? Tapos yung JJ, Jordan at saka Jericho. So importante ito mga kapatid, itong mga simbolo na ito. So dahil sa presensya ng isang propeta, kabanalan at kapangyarihan kakaiba, hindi sa mundong ito, at salita ng Diyos ang dala nila. Okay? At habang naglalakbay sila, mayroong paglalakbay, no? Naglalakad, nagkukwentuhan. So dito po, ang panawagan sa isang paksa sa mga pagbasa, so may ebanghelyo man o sa prima o sa first letter, isa natin sa isang paksa na ang Diyos po ay lumalakbay, no? Naglalakbay kasama natin. Ngunit habang tayo naglalakbay sa Diyos, mayroon tayong palihim o mga palihim na kaloob na natanggap natin sa Diyos individual, na sa atin lang iyon o sa kanila lang, bawat propeta. So isa't isa ay may kaloob ng Diyos. At paano ito tinugunan, no? Yung palihim din, ibig sabihin, walang halo sa ebanghelyo. Sinasabi, i-connect natin ang ebanghelyo na paano ito, yung sinasabing pagiging masunurin, yung imitation, following of Christ, no? So in our imitation or in our following of Christ, paano natin ma-qualify ito to magkaroon ng quality? So sinabi din diyan sa gospel na mayroong quality. Yung unang-una na lahat ito ay yung examine yung intimate relationship mo o yung relationship mo kay God sa iyong paglalakbay sa pananampalataya, no? Yung pagpapatuloy natin sa ating pananampalataya, pagpapalago natin sa ating pananampalataya, yan. Examine natin yung sinasabing ating personal relationship with God. Tapos yung nandoon na mention yung tatlo na famous iyon sa Kwaresma, yung almsgiving, prayer, and doon sa gospel, no? Yung almsgiving, prayer, and pag-ayuno, yung fasting. So i-qualify natin na lahat ito ay ang pagserbisyo, paggawa natin ito sa mga mabuting bagay naman ito, pagdasal, pag-ayuno at pagbigay limos, mga mabuting gawain ito na hindi lang basta-basta tayong gagawa na automatic performance externally. So yung hindi lang for performance use only, na natagumpay lang natin ang obligasyon, hindi po. So ang panawagan dito, yung titingnan natin ang ating pakipagrelasyon sa Diyos na sekreto lamang, no? Sekreto. Balik tayo sa sinasabing the hidden agenda of everyone with the Lord. Teka muna. Posta. Di Roberto Barbara. Si. Bakit? So, titingnan natin yung lahat-lahat na i-qualify natin, bigyan natin halaga, quality ang ating pagsunod
sa ating paglalakbay, pagpapalago, pagpadaloy, pagpatuloy, pagpapatuloy sa ating pananampalataya, kasama natin ang Diyos, no? Lahat po ito ay may movement. So, dahil ito ay may movement, hindi siya stagnant, yung ibig sabihin hindi tayo nahinto lamang sa isang salitang kontento na tayo diyan, no? Wala tayong kakontentuhan sa sinasabing pagpapalago, pagpapatuloy, at kasi dahil po ang Diyos po ang pupuntahan natin. So, wala pong huminto lang tayo, tama na ito. Tama na ito sa aking pananampalataya, tama na ito sa aking pagserbisyo. Kaya nga, mula noon hanggang ngayon, mayroon tayong paglakbay, pagpapalago na tuloy-tuloy po. Na kung hindi man nagampanan, gagampanin na. Kung hindi ko pa nagawa, gagawin na. Yung mga ganyan, to make better. To make better in the life of faith. No? Sa buhay ng pananampalataya ay magpapalago, magpapatuloy to make better our life. So, yun. Better our life in faith sa ating pananampalataya sa katapatan sa Diyos. So, importante ito kasi yun ang requirement dito sa ating pagbasa sa na sinasabi sa first reading ng paglalakbay nila ni Eliseo at ni Elias sa pananampalataya. Bakit pananampalataya ito at may palihim na paglakbay? Kasi kayo na nga sa gospel. At nangyari naman personally, individually, particularly sa dalawang propeta na ito. Kasi ganito mga kapatid, pag hindi tayo nadirektahan na sinamahan ng angel, kung hindi natin tiyak natugunan iyan, ibig sabihin hindi natin pinapalago ang relasyon natin sa angel, pinapalago natin sinasabi natin direct to God, no? Yung direct to God relationship, or with the saints, no? Yung with the saints in heaven, kasi Kristiyano Katoliko naman tayo, mayroon ding mga ganyan na palagi siyang nakikiusap sa mga santo o sa isang santong banal. So, ganun po. Tuloy ang paglalakbay gaya ni Eliseo Elias, mayroong pagbigay ng kapangyarihan. Ang sinasabi ni Sister Violeta sa mga previous talk or previous na mga sa mga charismatic po, hindi lang kay Sister Violeta, yung sinasabing double portion of anointment, ano yan? Double portion of empowerment, double portion of ano yun? Ano pa? Anointing. Ano, Sister Violeta? Anointing po. Okay, double portion of anointing. Sa tandaan natin na itong first reading na ito. 'Di ba nakita niyo sa first reading? Sabi ni Eliseo, nabigyan mo ako ng doble na yan, ng kapangyarihan na yan. So, dito po yung nakabase yung mga pagbibigkas natin ng salita na yan. Charismatic man, speaker man, dito po yan. So, kung sino man ang ating hiningian, propeta man, nangunguna man nga leaders, sa pamumuno, galing iyan sa Diyos, okay? Hiningian natin iyan kasi para magbigay pabor, para mas makakatulong pa tayo sa naiwan nga trabaho. Kasi ang mission po niya o nila, o ang mission ni Jesus hindi pa natapos. Kaya nga hiningi natin ito na magkaroon tayo ng double portion of anointing. Double portion of power, empowerment. Kasi dito yung nangyari po. Okay? Ito yung kwento na to. Hindi ko alam kung mayroon pang ibang pinagkukunan ba si Sister Violeta dyan. Kasi baka bigkas natin yung salita na yan, pero nakaayon pala yan sa salita ng Diyos, Biblia. Dito po yun. Mayroon pa bang ibang Bible verse na pinagkunan dyan, Sister, yung double portion of anointing? Pacchettino per Rosanna Tullo. Okay. Può essere il nome? Bigkas mo lang kasi sinusunod lang natin mga speaker, previous nating narinig, kung kanino man. Ay, O nakatuon mo. Ano po? Saan nakahugot o ibig sabihin nakabase yung salita na yan. Wala kang ibang referensya diyan, Sister? Liban dito sa first reading nito, 2 King chapter 6. hindi ako makapagsalita. Okay. So, ganun po, para sa kalaman sa lahat, pautbigkas natin sa sinasabing dual portion of anointing, dual portion of empowerment. Okay? Dito yan galing. Okay? Dito yan sa nabigkas sa salita ni Eliseo. Hiningi niya kay Elias. Okay?
yung kapangyarihan na yan, bigyan mo ako. Kasi yung paghingi, tama naman. Kasi may malaking kalalagyan iyan kasi siya ang kahalili. So siya ang sumusunod sa mga mission panggawain na itutuloy niya. So, ganun din tayo po. Tama naman na magpapalago, magpapatuloy, magpapadaloy sa biyaya ng Diyos para sa ating mga kasamahan. Hingiin natin din ang gabay ng double portion o anointing na yan. Kapangyarihan ng Diyos, kaloob ng Diyos yan, direkta sa Holy Spirit po. No? Yung mga gifts of the Holy Spirit. So, hindi yan sinasabi nga nainggit tayo o nagmamalaki, nagmataas tayo, kundi hiningi natin yan kasi alam natin yung responsibility, accountability na nakaatang pa na ipagpapatuloy natin. Pag wala ka dyan, hindi mo feel, huwag kang humingi kasi hindi naman kailangan. Di ba po? Kung wala kang mga pagtugon na kailangan na ganun, gamitin yan ang empowerment, anointing of the Spirit of God, ay di wala. So, hindi mo hingiin. Pero sinasabihan pa rin tayo sa bawat paglalakbay natin sa ating panampalatayang Kristiyano, na magpapatuloy tayo at magpapalago, hihingiin natin ang kaloob na kailangan natin. Gaya sa hiningi ni Eliseo kay Elias. At ngayon nangyari iyan. Kasi bakit po? Kasi ang ating pagpapatuloy, pagpalakbay, ay mayroon pong hadlang, mayroong mga pagsubok. Natandaan natin yung salitang Jericho. Nalala niyo yung Jericho, yung pinaka-puntos doon, nalupig nila, na ipanalo nila Jericho sa magitan ng 7 days na processions surrounding, di ba, yung procession nila na pinapaikutan nilang pagpoposesyon sa 7 diyas at nalupig nila ang Jericho. So there are walls in Jericho. So mayroong mga balakid, mayroong mga hadlang na saka na matagumpayan natin ang sinasabing Jericho ng ating buhay. So the Jericho of our life. So matatalo lang yan, maipapanalo dahil sa papuri, papasalamat sa Diyos at siya pong ating sinunod. Kaya nga sa charismatic po, maraming papuri, pasalamat, inuuna muna kasi saka na yung mga hingi-hingi para mas lalong the key of the blessings of God will show very generously and abundantly. Kasi kung hingi ka diretso, wala kang hingi o paglilinis muna o papasalamat muna, pagpuri, without recognizing na mayroon ka na natanggap ng mga biyaya, ay talagang parang wala kang kinikilala na ay mayroon palang manatanggap ka ng biyaya kahit na hindi mo hiningi. Kaya nga palaala ito sa lahat na may nagkaroon ng double portion of anointing, double portion of empowerment, yung mga maging kasunod sa mga mission at nagpapatuloy kasi ay mula ito sa Diyos. Pasalamat tayo. At mula sa Jericho, mayroong another symbol, yung sinabing Jordan, yung pangalawang J, Jordan. Ang alam mo naman ting Jordan, di ba nakita nyo, ilang beses na napatawid, ibig sabihin yung ano bang isang kasaysayan na unang pagtawid nila sa malaking tubig o karagatan. Di ba po doon sa Ehipto? So mula sa Ehipto, naitawid ni Moses ang buong sambayan ng Israel para mailabas sila sa pagkaalipin sa Ehipto at napunta sila sa ilang hanggang mapunta sa Promised Land sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa magitan ng kanyang tungkod ni Moses. At yung pangalawa, dito po, nakita na niya yung relasyon, yung balabal yung kapangyarihan ni Elias, no? Yan po. At napatawid sila sa kabilang ibayo sa tubig. Okay, matindi ito mga kapatid. So dalawang episode na ito, no? Dalawang episode na ito. Na kung ano mang mga harang, hadlang, balakid sa iyong buhay, mag-Jericho man iyan, at nakita natin na paano ito napanalo ng mga Israelita laban sa Jericho. In 7 days, they praise God, they make the procession, they make prayer, and everything will follow. And really had followed because of the power of God. Okay, ganun din ang Jordan. Pag mayroon kang balabal na iyan, yung balabal, nagsimbolo ng sinasabing kapangyarihan ng Diyos. Ang lahat ng balakid man iyan, maging tubig, maging unos man, maging baha man iyan, pag mayroon ka dyan na hiningi mo ng Diyos, sa Diyos, kasi kailangan mo at kailangan at nakita ng Diyos na magpatuloy ka at maging generous ka sa kanyang misyon,
ibibigay niya iyan at maging key of the power of God iyan para sa iyo. Yung sinasabi mong balabal na yan, yung kapangyarihan. So, ganun po ang movement ng charismatic, So, all the gifts of the Holy Spirit, all the gifts of God, ang kaloob ng Diyos, ay siya pong key or the empower or the powerful keys of God over us na ating hingiin po, Ating hingiin. Natural. Mayroong mga pag-purify, pagdadasal, paghingi ng patawad, pagsisisi para maging ipagkaloob ng Diyos yan at maging ready sa mission na talagang tatahakin natin kasi kung wala kang mission ay bakit hingiin mo pa. So kaya nga yung hindi tayo makontento in a sense na we are called to work for more with God, for more for God with God. So para sa Diyos, alang-alang sa Diyos, kasama kasabay pa rin ang Diyos sa kanyang kapangyarihan. At ganoon din na i-qualify ito kasi ang pagdadasal, pag-ayuno and fasting, pagdasal at saka yung pagbigay limos ay instrumento iyan, tiyak at huwaran iyan na ibinigay ng Diyos na maging instrumento laban sa pakikipaglaban sa spiritual warfare, spiritual warfare kasi hindi naman tayo nakipaglaban kasama ang Diyos para alang-alang sa Diyos at sa aking kapwa na lupigin natin ang lahat nito, mundo, espiritu ng demonyo, ating kamunduang pita ng laman, hindi naman to nag-isa lang tayo, kundi lahat po ito ay mapapanalo natin for that, through that God's double portion of anointing. Amen? So, i-qualify lang natin para maging pure ang ating paglalakbay at isulong na mayroon talagang kakayahan ang Diyos na namumuhay sa atin. Ibig sabihin, effective ang ating mga ginagawa. Pag hindi efektibo, ay ipaprocess na naman natin ito, babalik na naman tayo, anong nagkukulang? Bakit walang kapangyarihan? Bakit walang himala? Bakit walang, yung mga ganyan yung pagbabakit, bakit walang himala? Bakit walang kagalingan? Bakit hindi napalayas ang ito, lahat. Ngayon mga ganyan, kulang ba ng panampalataya? Nanghihina ba? Yun. Balakid yan. Yun ang sinasabi. Mga balakid, harang sa buhay na dapat lang i-purify mo na kasi may tubig talaga tayo. Dinadaanan ng mga hadlang at habang hinadlangan tayo sa mga tubig na yan, nalampasan natin at purify tayo dyan. Sa Jericho man, sa Jordan man, at kung ano-ano pang darating sa ating buhay. This is the spiritual warfare for God and with God and through God. So, ganun pa rin. Ang alam ito sa Diyos, kasama natin ang Diyos kasi siya pa rin ang magabay at sa magitan pa rin niya na makapangyarihan magbibigay sa atin na kaloob na ito. Double portion of anointing po. Ilihim natin ito lahat kasi dito po sa ating readings, naging ganun ang paksa po ang daloy kasi wala naman tayo sa kwarisma. Okay, wala naman tayo sa kwarisma. Ang kwarisma po, kung ang saan mang panawagan mag-pray, ayuno at saka ang tawag doon, paglilimos, that is panawagan komunidad. Okay, pastoral komunidad. Ibig sabihin, that is public calling. Dito po, individual calling. Paintigin, masdan, sisiyasatin ang bawat isa, kumusta na ang bawat paglalakbay natin. Naging epektibo ba ang empowerment of God over you or in you? Now, ngayon, i-qualify mo lang. Pagdadasal, pag-ayuno, at saka fasting. Kaya nga, mawalan at matagumpayan ang lahat. Maraming salamat po. Purihin ang Diyos. Po, malinaw po. Kaya pala, sabi ng pari kanina sa misa, kung hihingi sa Panginoon, lakihan na. Dahil malawak ang kanyang kapangyarihang makapagbigay ng biyayang hinihingi natin. Tulad nga po niyang sinabi niyo sa unang pagbasa niya, kinuha siguro yung binabanggit niya na yun. Dahil pala yung si Elias po ba sa English ay si Elijah? Brother Ike? Yes po. Kayong Elijah sa English, Elijah, Eliha, o Elias. Okay, Elias. Okay. Yung Eliseo, Elisha. Si Elijah. So, yun, dalawang propeta po. Kaya nga po, tama rin yung laging panalangin ng ating mga kapatid na
si Sister Violi at si Sister Lodina na double portion of anointing lagi ang kanilang hinihiling sa Panginoon. Tama po pala yun, ano? Hindi man nila dyan nanggaling, kung hindi man, talagang tama po pala. Dapat pala talaga. Hingin natin yan kasi sabi nga na unang-una yung sabi ng pari na kung humingi ka, humingi ng malaki. Yun Kasi nga po. Diyos naman ay the great God. Oo. Tapos yung paghingi mo ng malaki, tandaan natin na ibigay ng Diyos kasi para sa mission. Okay? Kasi hindi yan basta-basta ibigay ng Diyos. So, pag hiningi mo malaki na, ngayon, para kasi sa mission eh. Para hindi lang sa iyo eh. Para, yun ang sa Ebanghelyo, di ba sinasabi, sa Ebanghelyo din, kino-qualify na hindi magkukunwari, yung pagdasal, pag-ayuno, hindi pagkunwari, hindi pangibabaw, di ba po? Hindi pang external, hindi pang performance lang sa labas, kundi from your kaloob, no? Kaloob kasi, Deep inside, from the inner. From the inner part of your longings, of your desire. Kasi kung wala yung intention, good intention, at mula sa Diyos na intention, ay mangingibabaw talaga ang iyong pagkukunwari, makasarili. Oh, yun, makasarili. Balik na naman na angkinin ang papuri, kung ano man nangyari, kasi believe sila sa iyo, kasi maraming nangyari, kasi may kapangyarihan ka, may kaloob ka, tapos papuri, balik sa iyo. Hindi po. So, kailangan manatili ng lihim lang ito, pinagkalooban ka ng Diyos, ginagawa mo, papansinin ka ng Diyos, humingi ka ng malaki, kasi instrumento iyan na mapapalagay ka rin para sa kanyang misyon na inaatang ka mo. Okay. Kaya nga po, sa ganitong pagtitipon, maramihan dapat nga po pagka nagli-lead ng panalangin at maraming sa isang community, pang-communal prayer na puro kami ang gagamitin para hindi lang yung sarili niya ang inihingi. Di po ba? Yes. Yun sa community yan. Kaya ngayon, na individual muna tayo, ibig sabihin, palihim muna ang ating lahat ng mga pagsunod at intention at yung pagserbisyo. No, ang Diyos lang nakakaalam kasi papuri balik sa Diyos lahat. Okay? Amen. Amen. Bro, ay. Yes. Kinuha ko yung double portion of anointing sa ikadawang hari. 2:9 Sabi po dito, ipinamamanit ko sa iyo, ibigay mo sa akin ang dobling bahagi ng iyong espiritu. Tapos isa ko sa Deuteronomio 21:17. Ang dobling bahagi ay karapatan ng panganay na anak tumatanggap ng 2 beses na mana bilang tunay ng tagapagmana. Yun po. Kaya nasa ano po yan, sa Biblia po yung double portion of anointing. So, yung Deuteronomy, yung sa mana talaga yon. Dito naman, ang minamana ay hindi yung sa sinasabing mana sa inyong heredita mula sa parents, kundi talagang yung mana na galing sa Diyos, yung kaloob ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Opo. Yung espiritu matindi. So kaya nga dito yun talaga sa tumpak yun para sa mga charismatic. Yung double portion of anointing, dito yun mula sa bibig ni Eliseo para kay Elias. So matindi. Tapos yung brothers and sisters, kung halimbawa i-relate natin to sa ating kasalukuyan. Yung kasi sabi nga natin, yung banal kasi to, pag-usapan natin ay mula sa santo. Ang pagmunta ka sa mga santuaryo, yung mga santuaryo, lalo na dito mga pilgrimage po, yung paglalakbay, peregrinadyo, yung pilgrimage. Yun po, yung magpunta ka sa mga santuaryo na yan, mayroong mga relic. Yung relic po, ito yung balabal, no? Yung relic po, yung balabal na iniwan ni Elias doon sa kay Eliseo. Kaya nga natanggap na yung portion of the empowerment of God kasi hiningi din niya. Yun ang hinihingi din sa bawat manglalakbay. Pupunta ka sa isang santuaryo, mayroong life of the saint doon. Kung anumang mahawakan mo, relic yan. Yun ang simbolo ng balabal na kung anumang, halimbawa sila mabait, sila ay magbigay ng miracle, mayroon kang panata, mayroon kang hiningi, yun. Bibigyan ka diyan kasi relic ay kaya makapangyarihan ang relic eh.
yung iniwan ng santo. So matindi yan. Liban lang sa sinasabing normal na yung namumuno, tapos ikaw ang tagasunod, gaya ni Kristo, ikaw ang tagasunod sa misyon o magpapatuloy sa misyon. Liban lang dyan, yung relic, labal na yan, na siya ang nagrepresenta yung simbolo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya yung relic, kung ano mang iniwan ng santo, nakuha, natanggap din niya yan sa Diyos. Okay? Kapangyarihan ng Diyos yan. Kaya nga, nagbigay din ng himala. Okay? Well, Sino ang gusto mag-follow up ng tanong yan? may gusto akong itanong eh. Yung Tanong kasi, pagka po ba sinabing relic eh, isang kapraso lang yun? O hindi naman kinakailangan kapraso lang siya? Depende. hindi. Depende, sister, kasi yung relic ay bahagi yan o portion yan ng mga damit o Opo. kung ano mang mga gamit na nabubuhay pa ang mga santo. Kaya nga matindi yan. Halimbawa Sister Violeta, may damit siya. Santa ito Sister Violeta. Yung dahil sa yung pagkakaging banal niya kasi malapit siya sa Diyos, lahat ng mga gamit na hinawakan niya, pag mahawakan mo yun, matindi yun. Mayroon pang kapangyarihan yun. So, yun ang relic. So, pwede yung damit na yan ginugupit. Kaya nga mayroon tayong relic sa simbahan, hinahalikan ng pari bago magmisa, yung altar. Opo. Yung Pero altar na yun ginagamit din po sa bawat halik ng pari sa altar, may relic. yung para sa image po, ginagamit din po yung salitang relic. Dahil hindi siya yung original eh. Yung image ay image lang yan, hindi yun relic. Iba talang relic. Kasi Nasa tela, lahat ng nasa tela lang o or yung basta isang di ba, gamit niya po. yung buto, tinatawag ding relic. Yung buto, a piece of bone ng isang santong namatay. Santo namatay. So, dinistribute yan. Kaya nga yung mga altar ng simbahan, pag na-consecrate, mayroon doon sa altar na yan. Kaya nga, di ba ang altar ay palaging may mantle. Yung mantle, ibig sabihin yung bihis na puti. O depende sa kulay, sa season, no? Of the year. So ngayon, kung bubuksan mo yan, doon sa hinalikan ng pari, mayroong nakakwadrato doon, may relic doon nga nakabaon. So, yun. Hindi yan basta-basta ng pari. Kasi yung altar, bawat altar na nagamit na sa pagmita, binabaunan niya ng relic ng mga santo. Kaya nga hinalikan lagi ng pari yan. Kaya nga hindi lang naghalik ang pari dyan kasi dyan sa mag-celebrate ng misa, hindi. Bawat altar talaga, titingnan nyo. Pag bubuklatin mo yung altar nga sa inyong parokya, yung ikaw na mag-change ng cloth yung vestment sa altar, titingnan mo nakakwadrato doon yung maliit na sa gitna na hinalikan ng pari, relic yun. Titingnan nyo yan, hindi yata nyo natandaan kasi hindi nyo namalayan. Basta yung bawat altar na na-consecrated na at palagi nagminimisahan ng pari, mayroong kabaon doon na kunting triangle or rectangle, yung square, parang wallet, small wallet, relic ang nakabaon doon. Hinahalikan. Kaya nga hinalikan ng pari yan. Hindi lang na ibig sabihin. Kasi yung altar na yan, mag-consecrate nga siyang altar kasi may nakabaon ng relic yan. Kaya nga yung ibang natibag na simbahan at yan ay buo, hindi sinisira, po. Kasi mayroon nakabaon ng mga. So iba talagang imahen. Ang imahen ay na-blessed lang, yung ibig sinasabing sacramental. So rosary, sacramental. Pero lahat ng mga sacramental din yan, pag banal ka, sister, at mamatay ka na, ipunin niya ng simbahan. Ibig sabihin, di ba? Itatago ng simbahan yan. Kasi lahat ng hinawakan mo, gamit mo, yung nabuhay ka pa, rosary, sacramental, imahen na maliit, malaki, ay galing yan kay Juan, Padre Pio. Ay talagang matindi yan. So pag hindi nadasalan yan sa isang banal, ay nag-take effect pa rin yan kasi naalaala na yan ang mga gamit ng mga banal doon na gumagamit na yan. So take effect pa rin. Grabe talaga yung the continuous power of God na rooted in the faith, natural sa faith sa faith ng bawat isa. Kaya ko po naitanong yung tungkol sa image at saka dun sa relic nga. Kasi usually yung mga relic nga yung maliliit lang na piraso, no? Maraming namimigay niyan pagka bumibisita sa mga simbahan yung pilgrimage, during pilgrimage. Kasing replica yung tinatawag nila doon sa image na sa image na may original silang pinanggalingan tapos padadalhan ka ng replica lang
sasabihin niyo yun. Marcia Prenebera. Nun solo larya ko lang kay Kipala ari ding ginugupit yan, hinahati o kaya nga sabi nga nagbibiro na tayo di ba mga Kristiyano Katoliko. So kung ganun pala mamatay ikaw sister o mamatay ako tapos maging santo tayo. Sabi nga nila, ay hindi ayaw ko maging santo. Ko bakit? Bakit ayaw mga santo? Kasi bibiak-biakin na yung buto ko at pamigay na lang. Talaga. Kasi Gusto buhay mo pa yung siya, sister? hindi niya alam. Buti gumagay santos siya. Biro na lang yan. Pero pwede ha. Mangyari talaga. Total ito yung the best no sa ating Katoliko. Total sa Resurrection Day ay may bagong buto, may bagong katawan naman tayo, di ba po? Amen po ba? Di ba? Yun ang Resurrection Day, di ba? Sa pagbalik ni Jesucristo at magkaroon tayo ng gantimpala, makapiling niya at magkaroon din tayong muling pagkabuhay. Sa muling pagkabuhay, yung Resurrection Day ay bagong buhay, bagong buto, bago lahat na yun eh. So yung relic ay babe, so okay na yan. So nanggana ang relic, na nagkaroon ng power, ng gano'n, ng kapangyarihan ng Diyos mula sa Diyos, ang nadaan sa mga santo. Pero sa bandang muli, sa buhay muli, pagkabuhay muli, mayroon tayong bagong buhay, bagong katawan. Okay, dahil may bagong tayong katawan, ay sabi nga, tuloy pa rin, na naisip mo maging santo, bahala ka nang bibiyak-biyakin ka dyan ng maging relic. Talaga. Buhay talaga eh. Bro, ay, Okay, sister. Sige. Bro, ay, kaninong kaninong relic yung binabaon dun sa mga altar, altar dun sa ano, sa lamesa na na ginaanuhan ginaanuhan ng pare? Yung karamihan dyan sa mga santo, yung halimbawa lang, anong parokya mo? Pangalan ng parokya mo? Santa Rita, halimbawa, relic mo Santa Rita. Yan. Santa Rita din. Ninanais din na isang ninanais din sa isang parokya na magkaroon kayong relic dyan. Kasi nandyan din ang, kaya nga, sinasabi na yun ang patrono natin. At hindi lang tayo na may imahe na Santa Rita, mayroon tayong malaking statwa dyan, kundi hininais ng pari na yan na ang ibaon din dyan kay Santa Rita. Okay. Ngayon ko Nalaman yun. Sige, yan. Na more information po, pwede din yung tanungin ng pari kasi sabi ng pari na mayroon ding evolution of changing the name of the parish. Mayroon din ganun. At name of the principal, mayroon pa sinabing principal patron saints, di ba? Mayroong mga minor saints, di ba? May mga ganun mga second celebration of the feast kasi pangalawang patrono, di ba? Mayroon din ganun. So kung hindi yung naangkin ang binibaon diyan mula sa pag-offer ng simbahan na ibig na blessingan ng simbahan, kung hindi yun sa santo na yan, sa ibang santo naman, sa ibang santo. Hindi, brother, dalawang klase ang relic. Sige nga, anong sinabi mo, sir? Dalawang klase yung relic. Yung parang pinaka-first class na relic, yun mismong personal property niya. I mean, yung mga katulad ng rosary, damit, unan, yung gamit sa pantulog. At Yes. yung parang second class lang, yung nahawakan lang, naupuan lang, yung parang ganon. Opo. Yan. Hindi din yung sister, ha? Tapos kakaiba din yung replica, mayroon ding replica, no? Opo. Ang replica talagang replica na lamang. So, hindi talaga siya replica. So, matindi. Kabag din may replika eh. Sa mga pag-replika. Kasi nga may original. So, kaya nga, maganda no yung pagtuunan nating pansin, no? Pagtuunan nating pansin na ang ganda, no? Na halimbawa ikaw, no, naikot ka sa mundong ito, napunta ka sa iyong pamilya, napunta ka sa iyong mga kapatid. So, hindi lang mga gamit pala. Yung nahawakan mo, yung upuan mo. Ay, yung upuan na yan, di ba, naalala nyo sa malaking upuan? Lalo na dito sa Roma, ang dami. Dito sa Italia, ang dami. Sabi nga, ay, wag yung upuan na yan. Bakit? Nanatili yung blanco yan. Kung tayo magmi-meeting, mayroon kasing naalala nyo sa mayroong, di ba, mayroon tayong sa yung balcony terrace ng kumbento, di ba, sa mga pari. Okay. Tapos mayroon ding last supper kung saan sila makain. Mayroon talagang special room din ang mga santo noon. Yung mga dinaanan ng mga santo dito bago sila mamatay, ay sabi, wag yung upuan na yan, manatili yan. Bakit? Kasi diyan nakaupo ang isang santo eh. So nanatili yung hindi lang souvenir, kaya nga nilagay sa glass, hindi lang souvenir ha, kasi sinabi nga
ay naging tourist spot ang lugar, naging sanctuary ang lugar, tourist spot. Tapos nilagay sa glass lahat, naka-glass kasi ay galing yan, naupuan niya ng santo. Opo. Yung mga ganyan, Ganun nga po. matindi yan. So yung mga ganyan ba? So yung pag-preserve sa mga bagay-bagay nito, ang pinakadirekta ito na bakit ipinipreserve mo yan? Kasi galing yan sa banal eh. Ang yung kabanalan na galing din sa Diyos. No? Galing din sa Diyos. So ibig sabihin, hindi talaga nahinto ang papuri, pasalamat natin sa mga santo, kundi bumabalik sa Diyos po. So Tanong lang po. sige. Yung pong inupuan ni yung inupuan ni San Pedro nung araw, buhay pa po ba si Silya? Dito, wala na. Yung kasi ano yun eh. Mayroong sinasabi lang seat of Saint Peter. Seat, ibig sabihin in a sense na nandoon yung the power of the seat, yung kung saan makaupo ang Papa. Bago na, mayroon ng trono, mayroon ng kahoy, di ba? Yung in the course of time, yung paglaan ng mga panahon, iba-iba ang pinahalagahan. Mayroong the golden chair of the king, the golden chair of the pope, tapos mayroon ding silver, mayroon ding kahoy. So, iba-iba na. So, pero wala na yung original kasi wala na yung nasira na yun. So, panahon ni San Pedro na yun, mayroong naiwan dito yung sinasabi na dito dumaan si San Pedro sa isang bahay na ito. At ngayon, isang bahay na ito, nanatiling isang bahay, isang kwarto, at sa itaas ng isang bahay na yan, sa itaas, basilika na. Kaya nga, itong St. Peter Basilica, yung sa ating Vatican dito, kasi sa ilalim na yan, nandoon si St. Peter na ilibing. Okay. Kaya nga, dyan sa ilalim na yan, nandoon yun ang nailibing siya, the small, yung small, parang hindi naman mausoleo kasi pobre nga sila noon. So, small na, yung may cross, may coffin, o ang tawag doon, nicho. Okay, ginawang chapel. Sa itaas ng chapel na yan, ang chapel na yan, yung area na yan, nilagay hindi naman siya nilagay ng glass, kundi nilagay lang ng harang. Yung portion na yan ng lupa na yan ay nandyan nakalibing San Pedro. So kung sino magbumisita dito sa Vatican, mayroon yan. Ipinapakita na ito ay ginawa ng chapel o ginawa ng chapel ngayon kasi sa portion ng lot na yan, nandyan talaga ang body ni St. Peter. At kasi yung ilalim na yan, underground, sa itaas na yan, paakyat ng paakyat, yun ang Basilica ni St. Peter. So matindi. Pero sa mga santo talaga, sa mga santo, lalo na kay Acutis, na itong bagong santo na ito, ay dami. Ang gamit niya kasi sportive siya, ang gamit niyang computer nandyan kung matindi to. So kung anong laro niya, talagang gamit niya lahat. So ipinipreserve yan kasi ay galing yan si santo, hinawakan ng santo. So matindi, sabi ko, kakaiba pala kung maging santo, no? Nanaisin natin yung sisters and brothers. Hindi lang sisikat, no? Sisikat ang Diyos, sumisikat naman ang Diyos dahil sa kapangyarihan na natanggap nila nung sila. So, kaya nga yung sa ating gospel, sikreto lang, palihim lang, ang Diyos naman ang pinupurihan. Diyos din nakakaalam kung anong nasa intention mo sa iyong mabuting ginagawa. Okay? So, gamit ang portion of empowerment, anointing, or dual portion of okay? So, salamat mga kapatid. Talaga. Amen po. Salamat na naman namin natutunan. Informative ang iyong binahagi sa amin ngayon. Kahit daw huli. Ano tag doon? Huli man daw at magaling. So, ang mangyari Ang mangyari kasi mga kapatid, kasi meron tayong mga gospel at yung reading sa Ebanghelyo o sa hindi ba Ebanghelyo sa buong liturhiya natin mga pagbasa. Kaya nga nakalaan yan kasi may mga celebration minsan sa mga santo. So nakalaan nga, ibig sabihin inaayon. Kasi ang pari na magbigay ng homilya, i-relate talaga niya yan. Kasi dahil sa celebration. Ngayon ngayon nga walang celebration, ni-relate ko sa relic kasi dahil sa balabal na yan, dahil sa sikreto ng gusto ng Diyos. Na-relate natin yan. Okay po? So maraming salamat. Very much thank you po. Thank you very much, Brother Ike.